pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga ng OFW International. At syempre po maraming salamat sa ating introduction, Collie Herb ng Rockista Live. Okay, at syempre po ngayong araw na ito ay atin pong bati ng ating mga kasamahan sa apat na sulok ng mundo, ang bantay at kasangga ng OFW International. Pero kasama natin ngayon ang ating founder na si Albert Lawin Guanzon. Batiin muna po natin siya. Hello ka, Albert! Hello, Catherine and Ma'am Jennifer, magandang hapon po at magandang gabi po sa gabi o umaga po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. At siyempre ang ating kasama ngayon, walang iba kundi si Jennifer, Miss Jennifer Relo ng Gastos Mo, Impok Mo. Hello, yeah. Jennifer. Good afternoon sa ating lahat. Magandang hapon ka Terry and ka Albert, at ngayon lang kita nakilala mismo dito na sa program na ito. Magandang hapon sa ating lahat na bawat Pilipino sa mundo. Yes, at okay, bago tayo magsimula ng napakahalaga nating tatalakay ngayong araw na ito because lahat po dito ay makikinabang. Kinig lang po kayo mabuti. Pero bago lahat, magpasalamat po na tayo sa ating pong radio station ng DWWD Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino sa ating pong butihing station manager, si Sir Zenon Pancito, at siyempre po sa ating technical side, ang magigiting na mga sundalo na mapalalaki at mapababae. Yan po yung nasa technical side natin. At sa lahat po ng ating mga OFW, ito po ang inyong founder, ang ating founder na palagi ko binabanggit pag introduction ng ating programa, si Ka Albert. Hello Ka Albert. Sige po. Hello, Catherine. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat dahil mayroon po tayong magandang guest at may dala siyang magandang programa na kung saan ay lahat po ng mga, hindi lang OFW, lahat po ng mga Pilipino ay makinabang dahil napakaganda po. Sa tingin ko ay nakikita ko na, Catherine, yung napipicture ko na yung kung anong kahinatnan. Sana po ay ito yung umpisa at walang katapusang kumbaga yung pagtulong natin sa ating mga kababayan. Ayan! At alam niyo po ba na talagang pinili ko ang ating founder na siyang makapag-ugnayan kay Miss Jennifer kasi alam naman ni Miss Jennifer kung gaano ako kabising tao, hindi lang po itong programa ang ating tinututukan. Meron po tayong maraming mga kung ano-ano pong charity. Kaya sabi ko ka Albert, baka pwedeng ikaw na muna yung makinig sa mga pinapaliwanag ni Miss Jennifer. Na alam ko naman po pag si Miss Jennifer ang nagsabi, talagang reliable yan at talagang hindi mo sasabihin na scam, ganyan. Matagal na po natin siyang kaibigan. So, Ka Albert, pabatiin muna natin din si Miss Jennifer. Miss Jennifer, yes. Yeah. Magandang hapon ulit sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. And syempre, binabati ko din ang mga kasandaluhan na ang sabi nga, ito na ang simula ng ating pagbabago na bawat Pilipino sa mundo and beyond.
Yes, at wala nating kalimutan na ating partner, isa pa ito sa ating partner at co-host, si Miss Jeline Valenzuela, Miss Money Magnet, ang International Life Coach. Sabi niya kayo muna dyan kasi wala akong internet ngayon. Very good. Ganyan po yung internet. Yan. Kahit saan. Okay. Ka-Albert, papaliwanag na ba natin? Kasi ang mga nanonood sa atin, kilala na si Miss Jennifer kasi nag-part 1 na siya rito Kaya siguro ang tutukan natin ngayon, yung sinasabing gastos mo. Gumastos ka na, nakapag-info ka pa. Yan ang slogan Gastos mo, info mo. So, Miss Jennifer, siguro background muna nung iyong voice of the people. Okay. Yung binabanggit mo na gastos mo, impok mo, yan ang ating primer program sa lahat ng mga unlimited programs pa na darating. Okay? Yan ay para sa ating mga Pilipino and sa ating bansa once na na-reach na natin ang pinaka-maximum, beyond na ang kasunod. Okay? So, dito magsisimula ang pinakabuto nito. Yung sinasabing primer program na galing sa resibo. Kaya nga, ang sabi nga, ang savings ay sigurado dahil nagmumula ito sa ating mga gastos. Okay? Na transaction niya ay between the consumer and the seller. So meaning, ang the consumers and the seller ay parehas na makikinabang dahil sa ating technology na global matrix. Okay? Sa pamamagitan ng artificial intelligence. Dahil ang magmamanage ng ating financial ay ang ang artificial intelligence na para ma-monitor niya kung ano ba ang ating ginagastos na minsan ay kulang pa sa ating mga sweldo na meaning nun, sobra-sobra yung ating ginagastos at minsan broke na tayo. So ngayon, sa pamamagitan ng artificial intelligence, matutulungan ang bawat Pilipino nasa baba, nasa gitna, at nasa taas. Ang sabi nga, big picture ito na si Ka-Albert nga, nung pinakausap mo sa akin, ay sabi nga niya, ito na ang oras para ang ating mga kababayang mga OFWs ay pwede na silang umuwi. Dahil siyempre sa technological innovation ng ating non-profit organization at pasalamat nga tayo dahil dumating na ngayong taon ang artificial intelligence sa tulong naman ng ating partnership sa bansang Amerika na sila ay mga philanthropists, okay, na mga religious group na talagang kilala in every countries of the world. Ayan. Okay. Doon sa part 1, na-introduce niya na itong voice of the people na to. Ngayon, kay side ni Ka-Albert na ipaliwanag na rin ni Miss Jennifer kay Ka-Albert ang tungkol po sa concept ng ano na to, no? Na hindi natin to sabihin business o ano pa man. Ito po ay sinasabing naggastos ka na, naka-info ka pa. So, Ka-Albert, ano ba yung mga gustong pagtanungin? Kasi sabi mo, at nabasa ko rin na maraming katanungan tayo mula sa ating Bantay at Kasangga chapter na lahat po nandoon yung mga leaders at nakita ko rin yung mga katanungan nila. So, go ay siguro umpisahan mo na para masagot ni Miss Jennifer. Okay, sige. Una po, ang katanungan po ng iba ay, libre po ba ito? Yan po ang una nilang katanungan. Ang atin dito is pre-registration. Okay, pre. So wala tayong babayaran dito pag tayo ay nagpa-register. Okay? So meaning, pag halimbawang nabasa nyo na ang website, at the same time, yung instruction sa atin ng artificial intelligence, ito na ang simula, ang sabi nga, a new beginning of our life. Dahil nga, syempre, may pangako sa atin ang Panginoon sa tamang panahon, mailalagay na ang bawat Pilipino
kung saan tayo dapat nararapat dahil ito ay people's initiative. Okay? May mga program ito na iba-iba, pero magsisimula pa rin tayo sa primer program na sinasabi ngang gastos mo, impok mo. Then, ang tawag dyan ay receipt owner saver. Pre ang registration nun. Okay? Pero, if you want to change for the better about financial competence and earning potential, syempre, magninegosyo na tayo. Dahil ang product natin, ang negosyo nito ay galing sa gastos. Meaning, sa pamamagitan ng resibo. Kaya nga, ang sabi nga, the Philippines, ang Pilipinas, ay magiging self-funded economy soon and beyond. Okay, dahil tayo ang magsisimula sa Pilipinas, dahil ang sabi ko nga kanina, sa tulong ng nakipag-align sa atin sa bansang Amerika, ang California Technological Care, sila ay mga philanthropists na mga well-known ng more than 25 years na kanilang public service sa third world countries. So, sabi nga mga philanthropists sila na mga religious group na ginagalang around the world. Kaya nga siyempre, hindi nila kinalimutan ang bansang Pilipinas. Sabi nga, the Philippines will be self-funded economy, ang bayang magiliw. Perlas ng sinilangan. Okay. Ako naman ang magtatanong kay Ka Albert bago natin na basahin pa yung mga questions dito sa ating group ng Bantay at Kasangga. Ka Albert, ako ang magtatanong sa'yo kasi sa unang-unang introduction ko pa lang sa'yo, dito kay Miss Jennifer, nabanggit ko nga sa'yo, Ka Albert, pakisuyo nga na ikaw muna ang humarap kay Miss Jennifer kasi nahiya na rin ako na hindi ko siya ma-entertain gaano dahil sa dami ng aking mga ginagawa. So, bakit sa isang pag-uusap niya pa lang, sa sandaling pag-uusap niya pa lang ay minessage mo ako at nabanggit mo sa akin na maganda ito. Kumbinsido ako ito. Napakagandang livelihood ito para sa ating mga OFW. Ano ba yung nakita mo na sa tingin mo bakit ka nagandahan at nagka-interest at sabi mo magiging malaking tulong ito sa ating mga Bantay at Kasangga na OFW bukod doon at yung mga ating kababayan. Go ahead. Okay, magandang katanungan po yan. Sa totoo po yan, nung binanggit po ni Ma'am Jennifer sa akin, ako po ay natutuwa, na-encourage talaga po kung bakit. Dahil nakikita ko at sa kanyang, nakikita ko sa kanya kung gaano, sa kanyang mga mata, kung gaano ko totoo ang kanyang mga sinasabi. Dahil po ay sa tagal nating karanasan sa pagtulong sa mga OFW, ang problema talaga natin ay yung may mga yung sa financial So dumarami yung umalis dahil nga kailangan magtrabaho sa ibang bansa. So nakikita ko dito na baka ito yung isa sa solusyon upang hindi na sila umalis. Nandito lang pala yung pera kung sundin natin yung sistema. So yan po ang dahilan kasi makikita po natin na kung ano may problema sa abroad Kasi bihasa po tayo na alam po natin kung anong dahilan kung bakit na nandoon sila. So ito na po ang nakikita ko na pwede makaahon sa hindi lang sa mga FW kundi sa mga pamilya din po nila. So yun po nakumbinsi po talaga ako kaya tumawag agad ako, sabi ko napakaganda po yung programa. Yun po. Yes. At bukod po dyan, idagdag po natin para po sa ating mga nanonood. Kasi maraming mag-iisip dyan, ano ba to? Pyramid ba to? O ano ba to? Ganyan mga iniisip nila. Para lang po sa karagdagang informasyon, ito po ay with partnership sa ating po mga government agency, lalong-lalong po yung BIR, DTI, at dagdagan mo pa, Miss Jennifer. Sino pang government partner natin? Okay, itong ating visionary project, naka-align ito sa international law. So, ang gagawin lang ng gobyerno, ng bawat ahensya ng gobyerno, is execute na lang nila ang batas.
Okay? Dahil nga ito ay people's initiative. So, makikipagtulungan tayo sa gobyerno, no, para ang sabi nga, kung naiintindihan ako, the Philippines, ang bansang Pilipinas ay magiging self-funded economy, meaning nun, hindi na tayo kailangan pang umutang sa ibang bansa. Okay? Tayo yung pinaka-pilot ang ating bansang Pilipinas dahil nga sa tulong ng mga Pilipino sa bansang Amerika na nagpakadulubhasa sila doon, tinatawag silang mga philanthropists, no, well known in the industry of the every countries of the country of the world. Kaya nga naghanap sila ng mapagkakatiwalaan na same vision, okay? Naka-align sa kanilang programa na more than 18 years nila itong ginawan ng plano, at pasalamat tayo sa artificial intelligence dahil dumating na ngayong taon. At ang pinag-uusapan nga, pagdating ng 2030, magpapantay-pantay na ang bawat Pilipino. Pero siyempre, sisimulan na natin ngayon. Kaya nga after na in a matters of 6 months only, beyond na tayo. Natapos na ang ating mission, ang realidad at tinatawag. Okay? Kaya nga ang tanong natin, okay, ano ba ang maitutulong ng ating gobyerno sa ekonomiya ng tao? So, kailangan ma-educate tayo dyan. Uulitin ko yung tanong, ano ba ang maitutulong ng ating gobyerno sa ekonomiya ng tao? So, dapat malamang ng tao ito. So, hindi tayo aasa sa gobyerno. Why? Dahil ang gobyerno, ang kanilang tungkulin lamang sa ekonomiya ng tao ay magbigay ng polisiya na naaayon. Okay? Then, syempre, para yung services and production ay maging maalwan sa tao. Okay? Mga infrastructures. Parang sample yan na isang gym. So, meron team na naglalaro ng basketball. So, para nila maipanalo ang kanilang laro, anong gagawin nila? Practice sila. Okay? Para maipanalo nila. Pero bago sila mag-practice, kung wala pang tawag dito yung gym. Ibigyan ng gym sila. Mag-create ng gobyerno, infrastructure, then ang tao ang bahalang kumilos para sila ay umunlad. Kaya mali ang sinasabi ng mga politiko, pag ako'y nanalo, iboto niyo ako. Dahil pag ako'y nanalo, payayamanin ko kayo. Bawal yun. Dahil hindi pwede yun. Dahil ang tungkulin lamang ng gobyerno ay taga-execute ng batas sa kabutihan ng bawat tao. Okay. So, ngayon, with people's initiative, sa pamamagitan ng ating paggastos, maibabalik yun. Why? Dahil, syempre, yung sabi nga na Kateri na nabibitin, okay? So, once na yung gastos mo, syempre may resibo yan, okay? So, for example, 5,000 na gastos mo. Okay? So, kunyari sa tuition fee o kaya nag-grocery ka. So, for example lang to mapapapunta yan sa credit points. Okay? In monetary. So, for example, sa Pilipinas, siyempre in peso. Pero sa ibang bansa, depende yung currencies kasi sa Philippines, India. Okay? Then, after that, i-convert yan. Mapapapunta yan sa global points. Meaning in dollars. Okay? So, meaning may bumibili ng isang company sa mundo ng global points. Okay? Ibebenta natin yun kasi meron dun sa another website so very state and next week na tayo magsisimula
ng Okay. ating program. Primary 1, Okay, Miss second Jennifer, program. medyo yung microphone mo yata. Medyo ano mo, para mag loud and clear yung ano, boses, yung microphone siguro, medyo ayos mo on side. Okay. Sige, go ahead. Okay. So, ay ibig sabihin, yun nga, yung ating negosyo dito ay galing sa ating gastos na resibo. Kaya nga dito, kahit hindi nagbabayad ng BIR, yung mga maliliit na, ang tinututukan pala natin dito, yung small business enterprise. Okay? Small, kasi, di ba, ang small business enterprise, more than 1 million lang yan sa Pilipinas. Pero kasi ang tinututukan ng karamihan, yung mga oligaryo. Pero tayo, sa pamamagitan ng voice of the people, for a healthy planet and healthy economy, nakatutok tayo sa small business enterprise na magiging, okay? Which meaning nun, involved tayo dito, e-commerce ng na program na digital livelihood program. Dahil pag bumili tayo sa credit points tayo. Okay? Then, sila din, kung ano yung credit points na nakuha ng consumer, Okay. Miss Jennifer, medyo nawawala yung sound mo. Okay. Wala ba? Oo. So, kunin muna natin yung mga tanong kasi para masagot natin kasi mag-aabang itong mga ito para maipaliwanag mo kung ano yung mga katanungan. Yes, ka, Albert. Yes, ang katanungan po nila, paano po sila magiging member? Okay, At yun nga. Sino yung pwede magiging member? Sa pamamagitan nyo, okay, magre-register sila dahil ibibigay nyo yung website and i-guide nyo sila bilang kayo ay mga leader. Kasi sabi nga dito, nobody will be left behind. Dahil nga yung ating technology ay pangmundo siya na magsisimula nga sa bansang Pilipinas. So ibig sabihin niyan, para siyang compounding effect. Kasi yung ating ang ginagastos ay mako-convert nga sa credit points na monetize, then dadalhin nga sa global points with compounding effect. So meaning nun, magsasample na lang ako para maintindihan nyo. Okay? Yes. Isang buto, mustard seed. Okay? Nung itinanim yon sa mataba na lupa, anong nangyari? Hindi mapigilan. Okay. Parami. Why? Dahil tayo ay nagsama-sama sa isang layunin. Sabi rin ni Albert about financial. Okay? Dahil yan talaga ang problema sa mundong ito. Okay? Kung hindi tayo magtulong-tulong para sa ating pagbabago, ang sabi nga a new beginning, walang mangyayari sa ating lahat. Dahil tayo nga. Yes. Miss Jennifer, maano ka lang, ma-stop ko lang kasi mabilis ang ating oras. Mukhang marami pang tanong, Albert. So, to simplify na lang yung ating mga question and answer para masagot lahat yung mga katanungan po na ating mga OFW kasi mga nakaabang po yan. Sige, go ahead po. Albert. Yes, karagdagang katanungan ka Jennifer. Kung sa abroad sila, kahit anong resibo po ba, kung namimili sila doon kahit sa mga malls, basta may resibo, okay lang po nilang i-upload? Yeah, okay. Kahit anong klaseng gastos, okay, gastos ang pinag-uusapan natin na mako-convert nga yan sa credit points. Okay? In peso. Kung Pilipino tayo, kahit saang sulok tayo ng mundo. Then, ang sabi ko nga, mapapapunta nga sa global points. Meaning ng global points, merong compounding interest or compounding effect. Meaning nun, palaki ng palaki. Kahit ang mga bilihin natin ngayon ay tumataas, walang problema na yun. Okay. Dahil nga sa ating programa na primary program, na gastos mo
impok mo dahil sa totoo lang, pag ginastos mo na yan, ay hindi na maibabalik. So, sino ang makikinabang lamang? Ang mga negosyante. So, ngayon, sa pamamagitan ng ating technological innovation, makikinabang na bawat isa, meaning na makikinabang ang consumer and the seller. So, meaning, ang consumer, yun na bumibili sa mga negosyante. So, kung ano yung binili, mako-convert nga yun sa credit points na mapupunta sa global points in monetary at pwede mo nang ibenta yun para weekly mawi-withdraw nyo na yun. Kaya nga ang sabi dito, uunahin muna ang pamilya. Dahil siyempre, ano yan, yung anong tawag dito, nag-auto-fill na lang siya, bahala na ang system. Okay, for example, si Ka Albert, sa dami ng kanyang mga kakalalang mga OFWs. So, lahat yan, sabi nga, nobody will be left behind. Dahil nag-auto-fill na lang siya. Pag puno na dito sa kabila, automatic yan, mapapunta naman sa kabila. So, lahat na yan, pantay-pantay na. Kaya nga ang sabi, yung quality of life, magkakaroon na ng kapayapaan at kasaganahan dahil ang ating programa ay visionary project na naka-align, na naka-align sa gobyerno ng bawat bansa. Okay, follow-up question. Kailangan lagi yan may resibo, di ba? Gumastos pero may resibo. Yeah, pwede rin na walang resibo, hihingi lang tayo lalo sa mga small business, okay? Wala naman talagang resibo 'yan dahil may batas tayo na yung mga tindahan na mga maliliit below 30,000 wala yang resibo. Pero sa pamamagitan ng ating program, siyempre pinagsama-sama 'yan. How many billions 'yan or trillions na 'yan? Pag pinagsama-sama, makikinabang nga ang BIR dito. Why? Dahil siyempre yung mga commission, yung meaning, yung kinita natin sa bawat isa sa atin, sa dami natin, how many millions, i-convert nga yan, may percentage yan, depende na yan. Ang magpapaliwanag na dyan, ang artificial intelligence, once na ang umano na yung another website natin na profit organization. Kaya nga mag-i-start na tayo ng operation na mag-ano na tayo ng mga resibo next week. Tatlong program yan. Ang yung pangatlong program is resibo ko, negosyo ko. Iba naman yon. Okay? Yan yun ay, pero yon siyempre, manggagaling pa rin doon sa primary program na receipt owner saver. Pwede kang magnegosyo din doon sa sinasabing business economic management. Two kinds of business, yung resibo ko, negosyo ko, dahil yan ay para yan sa mga negosyanteng how many millions ang ginagastos nila sa capital. Pag nakuha nyo yun, lagi kayong merong overriding commission weekly. Okay? Yan ang pamana sa atin. Okay? Ng mga Pilipino sa bansang Amerika. Yes. Yung mga philanthropist natin. Next question, Albert. May age limit ho ba daw? Talagang ang may age limit ito, 18 pataas. Ang pababa, may guardian na. Siyempre, hindi naman sila marunong di ba? Hindi naman sila marunong, minsan hindi marunong umitindi. So, gagabayan lang yon. Pero siyempre, kung meron yan, in case na weekly, gusto nilang ibenta nila within 2 days, 1 day, kasi pataas ng pataas yan yan, yung inflation na tinatawag. Hindi kagaya ng iba, gaya ng crypto, tumaas, bumaba. No, sa atin, galing sa resibo ang ating negosyo. Dahil tayo lahat, mga household, whether we like it or not, lahat tayo magiging negosyante. Why? Sa pamamagitan ng resibo na galing sa gastos. Malalaman nyo na lang yan, syempre, doon sa second website natin na profit organization. Na meaning ng profit organization na yan, hindi pwedeng maging sustainable ang non-profit organization without profit. Pero yung profit organization natin yan, global market yan. Okay? Yes. Global. So meaning ng global market, lahat ng mga merchant,
Lahat ng mga vendors sa mundo mag-a-affiliate dito sa another company natin na profit para maging sustainable ang non-profit organization natin. Okay? Yes. So malalaman nyo na rin siyempre, kaya nga nandyan yung artificial intelligence para siya ang magpaliwanag once na hindi pa rin natin naintindihan. Pakinggan natin hanggang sa ating maunawaan. Dahil hindi naman natin pwedeng mahukay ang more than ginto kung hindi tayo magtsatsaga. Okay? Yeah. Dahil syempre nga, dahil ang resibo, di ba, akala lang natin walang kwenta after magbayad tayo sa BIR, pero hindi pala. Okay? Dahil yan ay may kalakip na global points with compounding effect na mawi-withdraw natin yan anytime kung gusto natin. Yes. Dahil pag hindi naman natin winidraw, pataas ng pataas yun, hindi siya bumabagsak. Yes. Okay? Kaya nga, pagdating palagay ko sa 2030, ang pera na natin, nasa cellphone na lahat. Okay, naka-QR code na yan. Digital na. Ganda ng ngiti ni ka, Albert. Tayo yung excited na ako. Excited na sa ano. Pero excited na tayo dahil sisimulan na natin yung pangarap ng mundo. Okay, mundo na yun ha. Kaya nga kung naiintindihan nyo ang website natin, yung non-profit organization na Voice of the People for a Healthy Planet and Healthy Economy, naka-align doon ang Sustainable Development Goals ng United Nations. So tayo magsisimula. More question kung ano lang yung maganda. Yung ano lang yung maganda sa 17 SDG, yun lang ang gagawin natin. Sa tulong ng ating mga kababayang mga philanthropists na mga religious group sa bansang Amerika. Kaya swerte natin sa kanila dahil hindi tayo kinalimutan dahil mahal nila ang bansang Pilipinas. Yes. Okay? More question pa. Marami pa ba, Albert? Okay. Paano po ba maprotektahan ng ating personal info dito ka Jennifer? Kaya nga, ang system na... Ano ang mga requirements kung ikaw ay magpa-member? Yun po, dalawang question lang. Again? Una pong question, paano po natin maprotektahan ang personal info natin? Pangalawa po, ay yung ano ang mga requirements upang maging member ka dito sa system. Ang requirement nito ay sa pamamagitan din ng bawat miyembro na nauna. Okay? Siyempre, ibibigay nyo yung website, yung link, dahil siyempre, kailangan basahin muna nila ang website. Ano ba ang visionary project na yan for the prosperous economy? Okay? And healthy planet. Then, pag naunawaan na nila yon, ang visionary project na unlimited nga na magsisimula nga dun sa gastos mo, impok mo, yun ang primer program, mag-fill up na sila ng application doon. At kung sino ang nag-invite sa kanila, yun, mapoprotektahan yon sa pamamagitan ng Global Connect number. Para madaling matandaan yung cellphone number nyo. Yun ang tawag doon, Global Connect number. So, yun nga, ang sabi nga kanina na that nobody will be left behind dahil nag-auto-fill na lang ang system. Kahit mga tamad pa yan, yung ating sariling pamilya, mismong sila hindi naniniwala. Pero sa dami ng ating konta, kagaya nga ni Ka Albert, kagaya mo nga Ka Terry, yung sabing nagmamalaki, magugulat na lang sila, wow, may thousands of dollars ako. Parang yan ay will in testament sa mga matitigas ang ulo ng mga kapilya natin. So dapat nga, ang number one prioritize natin ang family natin, pero matitigas ang mga ulo nila. Kaya nga sa pamamagitan ng inclusive, meaning pagsama-sama sa iisang layunin to change, for positive change, mababago natin ang bawat isa sa atin na mga matitigas ang ulo. Dahil tayo ang pinaka-role model nila, dahil nga patamad-tamad sila, kahit gumagastos, hindi naniniwala. Diba? Bakit, Terry, Mama, bakit nagkaroon ako ng thousands of dollars? Siyempre,
Secretary, iba yan. Depende nga yan. Kaya nga overriding. So meaning, para hindi mo mapigilan yung tinatawag na mustard seed na puno. Kaya maraming mga ibon ang nagsipagdapuan dahil yun na ang kanilang naging bahay. Okay. Yes, Yung Albert, more questions? Oh, Okay. yun lang po ang aking katanungan, Catherine. Yes, back may to you. karagdagan tayo sa ating katarungan. Katarungan. Katanungan mula naman po sa Bansang Dubai. Ito po yung mga bagong miyembro po ng Bantay at Kasangga Dubai Chapter. Tanong po nila, ano daw po ang kaibahan nito sa programa ng BIR? Di ba tayo po ay nagsasubmit din ng resibo sa BIR at pinapalitan din nila ng amount o ano pa man yan. Anong kaibahan yan? Ibang-iba sa conventional na negosyo. Kasi ang BIR, negosyo yan. Okay? Lahat naman tayo panay negosyo. Pero yung ating nga innovation, okay? Ang BIR, kaya tayo may gobyerno dahil sa tao. Tama ba? Hindi. Yes. Kaya tayo nagkaroon ng gobyerno dahil sa tao. Sagutin niyo ako, tama o hindi? Yes, of course. Okay. Dahil kung walang tao, walang gobyerno. Yes. Tama? Okay. So, intindihin yung mabuti yung aking example, So, taga-kolekta kasi naaayon yan sa batas. Okay, legal yan. Okay? So, naaayon sa batas na mangolekta ang BIR para umunlad ang bansang Pilipinas. Yes. Okay? So, sa pamamagitan naman ng Voice of the People for a Healthy Planet, kahit hindi ka nagbabayad dito sa BIR, humingi ka lang ng non-registered receipt sa mga maliliit na mga negosyante. Okay? Sa dami niyan. For example, sa 100% na mga negosyanteng maliit o malaki at hindi pa nga totoong nagbabayad ng tax. Pero sa pamamagitan nga ng ating innovation, sabi nga, ang bansang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa mundo. Soon. Yes. So, number 1 pa lang mabibenepisyon din yan yung ating BIR. Kasi imbis na manghimik pa sila na magbayad, talagang ang mga miyembro nito ay magbabayad para... No. Hindi magbabayad ang mga miyembro. I mean, ng resibo. Manghihingi ng resibo. Kasi at the same time, maghingi ng resibo. No. Yes. Kahit kahit non-registered, tinatanggap ng artificial intelligence. Okay. Basta humingi lang. For example, sa isang maliit na papel, picturean lang yun and upload. So, siyempre, once na binenta na nga ang global points with compounding interest, siyempre, bago i-deposit doon sa account. Kasi, siyempre, di ba, may click lang yan sa dashboard. Kung saan naman yung kinita sa gastos ng bawat isa. Kasi nga, overriding commission, di ba? So, ibig sabihin, bago ibigay naman, ililes na yung tax. Kaya naka-align tayo sa BIR. Okay? Kaya nga, ang Pilipinas ang magiging self-funded economy. So, meaning nun, hindi mapigilan para ng balon. Dahil yun nga, inclusive. Meaning, ang tao inclusive, hindi siya exclusive. Magkaiba yung exclusive. Meaning ng exclusive, piling-pili. Pero sa atin, walang pinipili. Mayaman, mahirap, isang pulubi, kriminal, lahat dito magiging pantay-pantay. Dahil nga sa concept, okay, pakinggan niyo ako mabuti dahil nga sa technological innovation ng ating, may system yan ng policies and program na naka-platform sa gobyerno. So, kaya nga ang sabi ko nga kanina, ang ahensya ng gobyerno, i-execute na lang nila ang batas. Okay? Dahil tao na ang nagsasabi sa kanila. Kaya nga ang sabi, voice of the people. Kailangan sumunod na ang gobyerno for positive change. Dahil ang ating project is visionary project na ang gobyerno ay kakampi natin. Okay? Kaya nga, ang gobyerno, tao din yan Okay? Magpapantay-pantay tayo. Kaya nga dito, magiging honest na ang tao
sa mundo. Why? Dahil yung gusto ng Panginoon, yung parang paradise of Eden, okay? Maipalagay natin, maibabalik, dahil yan yung nakalagay naman sa yung sinasabing wisdom of God, sa kingdom of God and kingdom of economy. Yes, okay. Okay, so ilang minuto na lang. Sa taong ito. Ayan, ilang minuto na lang tayo. Siguro, tingnan na lang muna natin, unahin natin ang ating founder ng Bantay Kisangga na si Ka Albert Guanzon. Ang iyong mensahe doon sa ating mga miyembro na interesado pero maraming tanong yung nais parating sa kanila kasi yung mga sagot sa tanong nila yun ang nasagot na ni Miss Jennifer. So go ahead, Ka Albert. Okay, sa ating mga member no sa Bantay Kisangga ng OFW. Una po ako ay nagpapasalamat congratulate ko muna itong bagong chapter natin dito sa Biz League chapter na kung saan nagbuo po tayo dito ng isang chapter ng Bantay Kisangga ng OFW na kung saan ay marami pong OFW dito, 120,000 ata sila nandito sa Biz League. So ang ano ko lang sa mga i-disseminate lang namin kung ano yung mga programa upang makarating sa inyo sa mga chapters natin kasi po ay kailangan po talaga natin na mabigyan ng kumbaga matulungan din natin ang mga member, hindi lang po sa mga member natin kundi po yung mga pamilya at yung mga kapitbahay din po natin upang sila rin ay makinabang din po sila. Anyway, kaya po ako nandito po sa Biz League dahil po sa aming kumbaga ang aming sinasadya rito upang magkakaroon po tayo. Dahil tungkol po sa business po, kaya po tayo nandito. Kaya po salamatan ko muna ang mga kumpanya na nandito ngayon na kung saan nakasama po tayo. Exact location mo, Albert? Yes, batiin ko muna itong Adju Food Crops. Nandito, nakabase po siya sa Biz League na kung saan ito po yung tinututukan natin. At saka yung group of companies na Big Dreams, which Ganyan sa Mindanao? Yes po, sa Mindanao po. At yes, nakabase po siya dito. At yung international partner po natin sa Saudi Arabia, Marpi Al Bihar Al Arabia, na kung saan yun po ang nag-finance po dito. Kaya po tayo nandito sa mga business sa Surigao del Sur. Yan po, at yun na po ang aking sabi Katri. At susunod po sana, maintindihan na nila, marami na po ang magpa-member sa atin dahil po gusto po natin talaga matulungan yung ating mga OFW na hindi na magtagal dyan. At saka yung nagplano mag-abroad, sana makapol dito sa programa natin. So, yun lang po. Yes, okay. Miss Jennifer, kasi marami tayong mga OFW nasa abroad pa kung doon sila mamimili, hindi kasama yun dahil Philippines lang kamo. So, yung pamilya na lang nila makikinabang. Hindi. Mali yun. Okay. So, sabi ko nga, yung profit organization natin na ilalabas is global market online. Okay, good. Very good. Okay? Dahil pag bumili sila sa merchant, okay, may credit points. May credit points na bawat bili nila, may credit points na mapapupunta nga sa global points with compound interest. Then, yung mga merchant around the world, kung magkano yung binili ng consumer, okay, magkakaroon din ang mga merchant ng credit points in global points with compounding interest. So, meaning, 1 plus 1 equals 2. So, sa pagsama-sama nga sa isang layunin. Okay, lumalabas na yung ating time, no? Ang yung pansamantalang pagmamaalam. Jennifer, yes, go ahead. Okay. Iniimbitahan namin kayong lahat, ni Terry at ni Albert, dito sa ating transformative journey. Okay? Dahil nga sa pagsama-sama natin sa iisang layunin for positive change sa pamamagitan ng visionary project natin na galing sa gastos
mababago ang buhay ng bawat Pilipino sa mundo Yan. and beyond. Okay. Thank you. Palakpakan natin si Miss Jennifer at siyempre ang ating founder, si Ka Albert Guanzon, ating mga OFWs. Thank you so much, Miss Jennifer. Talagang ang mga OFW po, tuwang-tuwa po na sana talaga matupad na to kanilang mga pangarap na biro mo, nag-shopping ka na, gumastos ka na, meron ka pang matatanggap na katumbas ng dollars. No, hindi lang ito ordinaryo ha. Magpapantay-pantay na ang financial natin, okay? Kahit ang mga kabundukan, magkakaroon na rin sila ng Amazon para tayong Amazon na kasi global market tayo. Kaya nga lahat online store na. Yan ang sinasabing digital, e-commerce livelihood program. Yes, thank you so much, Miss Jennifer. At syempre po, thank you so much sa technical side ng DWWD. Salamat po sa lahat ng ating bossing. Pakinggan niyo po ito sa radio ng DWWD, 1130 per kilohertz AM. Kahit wala kayo internet, basta may radio kayo, mapapakinggan niyo to sa mga kabundukan sa bukid, wala internet. Eto po kami. Ang inyo pong lingkod, Terry Alpa, para po sa programang Buhay OFW ngayon, Bansay at Kasagya ng OFW International. Maraming salamat po. Okay, bye.